Tayo, bakit tayo nilalayasan ng mahal natin sa buhay o ng nagmamahal sa atin? Ano kaya ang Moses-ness sa atin na kahit mahirap umalis, minamabuti pa nilang mawala, makalaya lang sila mula sa atin? At mapakahalaga i-apply ito sa ating mga pamilya para maiwasan na natin may aalis, may lalaya, sa giwahiwalay. Do it the Jesus way. The way of the Father in heaven. Set people free. Give them space. Give them time so they don't have to escape from you. Matthew 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi ng iba, ang harsh naman. Anti-family ba yon? Nasaan ang Jesusness sa sinasabi na ito ng Panginoon? Jesusness at mga dramang libing. Panginoon, salamat dahil kayo po ay nagpapaliwanag ng mga malalalim na matataas na bagay. Ituro niyo po sa amin ang malalalim na kahulugan ng mga salitang hindi madaling maintindihan. At nang sa ganon, mailapat namin sa aming buhay, pakinabangan namin at ikalugod niyo naman. Be our preacher, our teacher, our healer. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Jesusness at mga dramang panglibing. Matthew 8:18-22. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo, saan mang kayo pupunta? Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ano ang kahulugan niyan? Ayaw ba talagang ipalibing ni Jesus doon sa tao yung sarili niyang magulang? Isa-isahin natin at humanap tayo ng kaliwanagan. Matthew 8:18-19. When Jesus saw the crowd, He went across Lake Galilee. So they were going from point A to point B. It was a journey to the other side. And if you look at the map, it was a journey from Jewish to Gentile territory. Nasa Jewish side sila ng lake at lilipat sila sa kabilang ibayo pupunta sa Gentile side. Sa teritoryo ng mga Israelita, tapos lilipat sila sa teritoryo ng mga Hentil, non-Israelites that the Israelites considered to be unclean. It was a change of position, a change of perspective, physically, literally, and symbolically. Maraming layers of meaning. It was the Jesus way to God, to move from Jewish to Gentile territory, to move from one side, the comfortable, historical side, to another side that was unknown to many Jews who were raised in the traditions of their nation. While they were about to cross, a very, very obvious destination could be perceived. A teacher of the law of Moses came up to him and said, Teacher, I'll go anywhere with you. Kaya aalis kayo dito sa Jewish territory, mga Jewish tayo lahat, lilipat kayo sa kabila, Gentile side, sama ko dyan. In spite of what it would mean for me to leave this territory and move to the other. Here is a man with lots of hindrances para sumunod kay Jesus, pero nagkaroon ng kaliwanagan at nakita niyang yun pa rin ang pinakatamang gawin. Sumama saan man. A teacher of the law willing to change from Moses to Jesus. From the law to love. And leave possession,
family, and home just to follow Jesus. Teacher of the law pa siya. Hindi naman lahat ng teachers of the law, hindi lahat ng Pharisees, matitigas ang ulo. Meron din mga nagkaroon ng pagkakabukas ng puso nila at isip at nagkaroon ng kaliwanagan. Kung sino pa yung teacher of the law na dapat tatanggi kay Jesus, siya pa yung willing sumama kahit saan. Kaya sabi sa kanya ni Jesus sa Matthew 8:20, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man doesn't have a place to call his own." Hindi nagrereklamo si Jesus na wala siyang permanent address. He was serving a warning to the person who wanted to follow him. Sabi niya, teacher of the law ka dito, distinguished ka sa community, may pangalan ka, kilala ka, established ka. Ako, wala akong bahay, wala akong tinitira na sarili, wala akong sariling lugar. In other words, pag susunod ka sa akin, you will leave your comfort zone. And you are going to an uncharted territory. Willing ka ba? Ganon si Jesus Hindi niya pinapadali yung pagsunod sa kanya. Ipinapakita niyang mahirap ito. Willing ka ba? Jesusness has no base, no home, nor territory, at least yet, at the time. It was a very new idea. Jesus was a very revolutionary teacher, and here is somebody steeped in tradition, raised in tradition, willing to follow him anywhere, even outside of that tradition that he had always known all his life. It was very pioneering. To follow Jesus is to leave one's comfort zones. If you understand and know that the difficulty will be cut when you get to the other destination, the other side. This is what it means to follow Jesus. Matthew 8:21, another disciple said to Jesus, "Lord, let me wait till I bury my father." Ganyan ang mapakalilino ng pagtuturo ni Jesus. Laging may dalawang choices. 2 sons, 2 fathers, 2 ways, 2 roads. Ngayon, 2 disciples. One, a teacher of the law, and the other, obviously not a teacher of the law because nothing was mentioned about his credentials. Yung isa willing na willing sumama, ito naman isa may dahilan pa. Sabi, ililibing ko po muna ang aking ama. So they are opposites. There is dichotomy, making it very easy for us to make a choice which one of the two ang gagawin nating role model, ang gagawin nating huwaran sa ating buhay. Yung isa ang hindrance to follow Jesus is all life of tradition, his profession, even his prestige. Ito naman pangalawa, ang hindrance niya, a burial. Still tradition. Libing. Sabi ng iba, pambira naman si Jesus para ililibing lang. Ano na ba naman yun? Hindi pa patay yun, tatay. Buhay pa. The verse never said that he was already dead. In other words, buhay na buhay pa yung tatay. Hihintayin muna nitong tao na tumanda, mamatay at mailibing bago siya sumunod. The Greek grammar allows that kind of reading. In fact, suggests that kind of reading. Otherwise, Jesus would look absurd. A few days? What's a few days to bury the father? But obviously, the father was not dead yet. In other words, maghihintay si Jesus ng lifetime, at least lifetime nung tatay, bago sumunod yung anak sa kanya. A father and the length of his life, that was on the table. And the Greek verses allow such reading. Hindi pa patay, aantayin pang mamatay at malibing muna. Kung humaba ang buhay, di ang tagal. Which really is symbolic of something else. A hindrance to people following Jesus or following Jesus into the kingdom of God. And the kingdom of God means a mental and emotional state of happiness, of peace, of rest. Para makarating ka doon, susunod ka kay Jesus, meron kang iiwan. And in this case, the mention of a father and the burial and all the traditions that go with the practices of burial could mean family or domestic concerns.
In other words, hindi ako pwedeng sumunod kay Jesus, meron pa ako mga domestic concerns. Hindi ako pwedeng sumunod kay Jesus pag may asawa na ako. Hindi ako pwedeng sumunod kay Jesus pag graduate na ako. Hindi ako pwedeng sumunod kay Jesus pag established na ako sa business. Isang dahilan lang yung pag nailibing na ang tatay ko, pero maraming katumbas yun. Isa lang ang ibig sabihin, meron pa akong mga ibang gustong unahin sa buhay. At sa example, naging tatay, paglilibing ng tatay, kasi ano yung extreme, pag hindi mo pa ginawa, extreme na yun. Pero marami pang ibang less than that, na inuuna pa rin ng tao kaysa pagsunod kay Jesus. So the home here could be the needs of home, the needs at home, the needs for domestic comfort. And remember, Jesus said, I have no permanent address. I am not established. We will be itinerant. We'll be moving from here to there. We will sleep kung sa tayo abutan ng antok. Kakain tayo kung ano lang ang meron. So niya, teka po muna, ililibing ko muna ang aking ama. Jesus demonstrates here how one's father, which could mean and extend to family or home, or extended further to tradition, or to the more general comfort zone, all of that could be represented by the father in the story. This could become major hindrances, major prisons, major oppressors in following Jesus. Kanya-kanya lang tayo dyan. Fill the blanks kung alin ang inyong hadlang. Kaya sinabi niya sa Matthew 10:37, ang umiibig sa kanyang ama o ina, o gusto mo nang unahin ang libing, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang hindi higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. This is not really a contest between persons, between Jesus and a father, someone's mother, someone's family, but bring it up higher. Ang umiibig sa mga attachments, whether or not those attachments were valid, ang mga umiibig sa mga drama, hindi makararating sa kingdom of God. Hindi worthy na sumunod kay Jesus, hindi makasusunod kay Jesus, dahil hindi nila iiwan ang kanilang drama. Para sumunod kay Jesus, dapat katulad ka nung teacher na willing sumunod kahit saan at iwan ang kahit ano. Hindi kailangan pamilya yung iniiwan. Yung iba kasi nililiteral to eh. Magmi-mission ako, tatalikuran ako ng asawa ko at mga anak. Magba-Bible study teacher ako, wala akong pakialam kung may sakit ang nanay ko ngayon, basta magtuturo ako. Napaka-literal ng kanilang pagbasa. Ginamit lang na example yung pamilya kasi ng pinaka-extreme na pinakamahal ng tao, pinaka-attach yung tao. So pag yan ay kaya mong talikuran para sumunod kay Jesus, ibig sabihin kaya mong talikuran, ano bang mga ibang drama ng buhay mo? Kasi kailangan wala kang drama. You should travel light to be able to follow the Lord. This is not really anti-family. And this is a clarification of priority if one has to follow Jesus. To find the kingdom of God, to be in the family of God. And we must understand Jesus' statements on family in the context of his own experience with his own family and the experience of many people during his time. Halimbawa, it was the family of Jesus that were trying to stop him from following God the Father in heaven to declare his message of peace and freedom and rest. Mark 3:21. When Jesus' family heard about what he was doing, they thought he was crazy and went to get him under control. Pamilya ni Jesus, nabalitaan naghihimala siya, nabalitaan nagtuturo siya, naisip niya, baliw si Jesus. Kaya nagsama-sama ang kanyang nanay at ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae para kunin siya at iwi, para pigilin siya sa kanyang ginagawa. Kaya nung isang beses siya ay nasa loob na isang bahay na punong-puno ng tao, nasa labas yung pamilya niya. Sabi doon sa mga kasama ni Jesus, sabihin mo, nandito kami, pamilya niya, nanay niya, mga kapatid niya. So pumasok yung tao sa siksik na bahay. Excuse me. At nakarating kay Jesus, nandito po nanay nyo, mga kapatid nyo. Sinusundo kayo. Matthew 12:48-50. He replied to him, Jesus replied to the messenger, who is my mother? And who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers.
For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. And that is the context of that statement. Para kay Jesus, sino man ang pipigil sa Kanya na gawin ang ipiniuutos ng Ama sa langit, ay kailangang mas unahin niyang ituring na pamilya niya, yung mga kapanalig niya, at sumusunod din sa Ama sa langit. So yun man ay pamilya, yun man ay ambisyon, yun man ay pag-ibig, yun man ay emosyon, anong drama man yun, kailangan uunahin ang pag-ibig sa Ama sa langit at pagsunod kay Jesus para makatawid to the other side, makarating sa heaven on earth. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, para ikay maging temple of the Holy Spirit, para ang kingdom ng Diyos ay mapasayo, the kingdom of God is within you. For you to do that, you've got to cross to the other side, no matter what and no matter who ang maiiwan sa kabilang pangpang. Hindi kailangang laging i-fix sa pamilya ang iniiwan. Example yon kasi yun ang pinakamahirap iwan. So pag nagawa mo yon, magagawa mo ng iwan yung mga ibang drama sa buhay. Now back to the story. Matthew 8:22, Jesus answered, nung sinabi ng lalaki, maglilibing po muna ako, come with me and let the dead bury their dead. Bakit dead yung buhay at bakit dead din yung ililibing? Babalikan natin. However, the statement of Jesus may seem harsh today, when read today, when heard today. But one of Jesus' main missions was to set people free from oppression. And in those times, as in many other times, in many other places, the family system was a major oppressor. Hierarchy dominated by the father or by the patriarch. Ang mga pamilya noon, ang mga tatay, ang mga lolo, para mga poon, mga general, mga commander, ano man ay pagawa, walang babali, idinidikta niya kung paano mabubuhay ang lahat ng member ng kanyang pamilya, and in the process, many people and many lives are oppressed. Wives, for instance, were only considered as possessions. Kaya yun sa you shall not covet thy neighbor's good, you shall not covet thy neighbor's blah, 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 animal and wife. The wife is counted among the properties. At sa scriptures, lalo sa tinatawag nating Old Testament, ang immoral sa pakikiapid sa babaeng may asawa ay hindi yung dahil nakiapid, kundi asawa, property siya ng iba, no trespassing. The offense was taken against you being with somebody who is a property of another man. Kaya si Jesus ay maraming itinuro para palayain ang mga babae sa ganong kasing oppression. Women were without personality, they were without rights. And in many Middle Eastern countries up to now, women have not enough personalities. Yung mabigyan lang sila ng lisensya mag-drive, piyesta na, bunyi na. Kasi hindi sila pwedeng pumirma ng dokumento na hindi pinipirmahan din ang kanilang tatay o kanilang asawa o kanilang kapatid na lalaki. Wala silang personality. They could not divorce their husbands, while their husbands could so wantonly and easily divorce them and get rid of them. Children were like slaves, bound to their father all their lives. Infants were burned as offerings. Children even got eaten by their mothers. If you don't believe that, 2 Kings 6:28-29. She answered, this woman said to me, give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son. So we cooked my son and ate him. Alam niyo, marami turo sa Bible, nakakatakot ituro sa Sunday school, ha? Kaya merong mga bansa ngayon, tulad ng Iceland, yung mga Bible, tinatatakan nila, this may be dangerous to your mental health. Kasi ang dami talagang laman dito na parang Jack and Jill went up the hill to get a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Can you imagine, nakanta to sa nursery, napaka-violente. At maraming ganyan, lalo sa Old Testament. But to make a long story short, many marriages were loveless, arranged only by parents for convenience to consolidate property and power. In other words, the family
even during the time of Jesus, was a mirror, an extension of empire, of kingdom, of the temple, regulated by a patriarch, and everybody else is a pawn, and only one is king. From the cradle to the grave, 99% of family members were controlled, often abused by the 1%. This is the family that Jesus was telling the man about. Let the dead bury their dead. I'm calling you to life. I'm calling you to cross to the other side at may drama-dramang libing ka dyan. Ayaw mong iwan niyang kalagayan na yan. Ikaw na ang nagmamahal sa iyong tali. Ikaw ang nagmamahal sa iyong kulungan. Pinalalaya kita, ayaw mo pa? Pagka ganyan ka, you are not worthy of me. Meaning you cannot follow me. Meaning you cannot go where I'm going. The kingdom of heaven cannot come down on you because you refuse it. Dahil sa iyong mga drama. And we know that Jesus-ness, the idea of Jesus, the mission of Jesus, sets free from prisons, from oppressors, from drama. So Jesus tells the young man, if he likes to follow Jesus, if he likes to seek the kingdom of God, which means freedom, rest, and peace, he should free himself from oppressive ties, from controlling, limiting ties, any ties. That time represented by the burial of a father. Yes, we know that the family is home, care, and security. At kung yun ang family natin ngayon, salamat. Pero hindi lahat ng pamilya noon ay ganyan, at hindi lahat ng pamilya ngayon ay ganyan. Marami mga pangarap ang bumubuwag, dumudurog, at yumuyurak ay pamilya. Family could also be the source of inhibition. You cannot blossom to become the person that God wants you to be because you are raised in a very inhibiting situation where everybody dictates what color you will wear, what you will like, who you will love, who you will marry, what career you will go to, dictated by one or two members of the family. Family could also be the source of limitation. That you cannot explore, you cannot go there, you cannot do many things because family members limit you. It could be the source of repression. Yung natatawa ka, kinukurot ka ng lola mo, huwag kang tatawa. Kolehiyala ka. Diba? Yung napapatingin ka sa crush mo, sinasampal ka na agad ng nanay mo, doon ka tumingin sa libro. Diba? Mga kung ano-anong suppression, pagpigil sa iyong nadamdamin, pagpigil sa iyong pagkatao, control. Kinokontrol ka lahat. Kailan ka babangon, kailan ka gigising. Mga babaeng kinokontrol ng husband nila, kahit na ano pang gagawin nila, controlled na controlled. Even husbands controlled by wives. Daughters-in-law controlled by mothers-in-law. Ang daming ganyan. Family could also be the source of fruitlessness because you are not able to move and do what you like and need to do. Therefore, family could be a source of frustration and failure. That's why in many developed economies where there is no economic interdependence in disguise of close family ties, alam niyo maraming close family ties because there's economic interdependence. But the moment everybody becomes financially independent, doon mo palang malalaman kung close talaga sila o magkakanya-kanyang buhay. Kung minsan, nagsasama-sama lang kasi walang pang-rent para maghiwa-hiwalay. Sabay-sabay kumakain kasi hati-hati sila sa isang bote ng sardinas. Pero kung may mga pera na ba talaga lang, yan, magsasama-sama pa, doon mo palang malalaman kung may close family ties o economic necessity lang. In many developed economies, at least in some of them, they have come to a point that there's very little premium on the family. Wala na mga gusto mag-asawa kasi ang gastos mag-divorce. Magdi-divorce din lang tayo, huwag na tayong magpakasal para mas madali. Marami ngayong mga countries na uubusan na ng population kasi ayaw na mag-anak ng mga tao. In these developed economies, couples would rather go traveling, spend on this, on that, rather than spend all their money on their children na pag lumalaki na, sasagot-sagutin lang sila ng pabalang-balang at pagtandaan nila, itatapon lang sila sa home for the aged. What's the point? At marami ring mga
bata na dahil hindi naman nakaranas ng ganung pagmamahal ng magulang, pagtanda ng magulang, goodbye, iiwan na lang nila sa nursing home. And the cycle goes on and on. Why do people leave family? Ba't may lumalayas? Bakit nilalayasan ang sariling pamilya kung hindi source of everything I mentioned above kanina, ang isang pamilya? Marami tayong kumisang ilusyon tungkol sa family. Pero kung ating haharapin at titiisin ang sakit at hapdi at aalisin mo ang talokbong na nagtatakip, malalaman mong yes, marami mga kabiguan, sugat, pagdurusa galing sa pamilya. At pag sinabi ni Jesus na sino sa inyong iibig sa inyong pamilya higit sa akin, ibig sabihin, mas papahalagahan nyo pa yung mga oppression na yan at ayaw yung talikuran ang nagpapahirap sa inyo, hindi talaga kayo magiging malaya kahit kailan. It is not a directive to make people leave their families. Family being only a symbol of anything that controls you, anything that inhibits you, and anything that prevents you from crossing to the other side. Jesus sets people free from oppression, even if the source is family. Ganon kamahal ni Jesus ang individual. Hindi kanya isasakripisyong, magtiis ka na. 30 taon na po ako nagtitiis. Magtiis ka na. Bigyan yung magulang mo nagpapahirap sa'yo, mamamatay din yan. Ang dami, nauna pa nga yung anak mamatay, di ba? So, buong buhay mo, hindi ka na natuloy. Na-frustrate ka na. Kaya ang kwento ni Jesus ay napakapunong-puno ng meaning. Luke 15:11-32. Sinabi pa ni Jesus, may isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya yon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yun, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kinain na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat tatawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa mga inyong mga alila. At siya nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na. Ngunit siya'y nabuhay. Nawala. Ngunit muling natagpuan. At sila'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinakamatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Diba? Kung gagawin yung malanora o norang delivery. At kailan may di ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing
para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa niyo siya ng pinakamatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sayo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay ng kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Sa kwentong ito, may susi para maintindihan nyo kung sino yung mga patay na tinuturing ni Jesus. Let the dead bury their dead. Kasi hindi naman physically namatay eh. Pero sabi niya, patay ang kapatid mo, nawala. Ikaw, nandito ka, patay ka rin. Kasi lifeless ka. Gustong-gusto mo palang mag-party, ba't di ka nag-party? Gustong-gusto mo palang magkatay ng guya, ba't di ka humingi? Ba't di ka nagkatay? Andito ako, nandito ka. Sa iyo naman lahat yan, ba't di mo ginawa? Pasensya ka. Yung kapatid mo, lumayo, namatay, pero ikaw nandito ka lang lagi, pero patay ka rin. Kasi hindi ka naman loving, hindi ka nice, hindi ka enjoy kasama. So lahat tayo patay. So yun ang tinutukoy ni Jesus, let the dead bury their dead. Mga buhay lang yan, humihinga, pero wala naman silang life. Lahat sila nakatali, lahat sila may drama, lahat sila may hinanakit, may puot, may pagdaramdam, may pagsisisi. So Jesus' prodigal father breaks the mold of traditional fatherhood. Ang prodigal talaga dito, actually, yung tatay. Siya ang kakaiba. We appreciate that story now with not much ado kasi marami namang tatay ngayon na ganyan. Pero nung unang panahon, walang ganun tatay. Kaya yun ang binigay ni Jesus na kwento ng tatay, yun ang tatay sa langit na ipinapakilala niya na hindi kilala ng Israel kasi ang tatay na kilala ng Israel, yung pinakilala ni Moses, yung ipinapatoka ka sa ahas, inululubog ka ng buhay ka sa lupa, pinaparusahan ka lagi. Kaya ipinadala si Jesus. And Jesus is the image of the invisible God. Because God the Father in heaven wanted this true image to be known by the people, and religion has misrepresented Him for so long that the people never knew the real image of the Father. And Jesus came, and this story reveals what the true image of God really is. Humingi yung anak, ibinigay. Bumalik, niyakap. Hindi pinagalitan, hindi pinarusahan. Nagagalit yung isa anak na napaka-righteous, self-righteous. Sabi ng ama, bakit hindi ka nag-enjoy? Sino ba pumigil sa'yo? It was your choice. Jesus' prodigal father sets his younger son free. Nung humingi, di niya pinigil. Diba? Gustong umalis, hiningi ang pera, binigay. Jesus' prodigal father accepts his returning son without question, without reservation, without punishment. Hindi itinakwil. Jesus' prodigal father lets his other son be. O gusto mo conservative ka, hindi ka nagpa-party, hindi ka nag-enjoy, bahala ka. Tapos ngayon, ako sisisihin mo. And Jesus' prodigal father shows the true image of God, the Father in heaven. Hindi nagpaparusa. Dapat nating ituwid kung ano ang mali nating pagkakakilala sa Diyos na ipinakilala sa atin ng tradisyon, ng relihiyon. Jesus presents the true image of God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. He is the Word that became flesh to show us the true love and true kindness of the Father in heaven. So ito namang Moses na elder brother, napaka-legalistic, matuos, is a negative example of a family member or a church member. Uptight, legalistic, strict on himself and others, repressed, puro sacrifice, kaya tuloy unhappy, kaya tuloy killjoy, ayaw din niyang may sumaya, tapos tuos ng tuos, galit sa buhay. Ang totoo niyan, baka nga siya ang sanhi ng pag-alis ng kapatid. Hindi na matiis ng kapatid na may kuya siyang ganoon, lumayas tuloy. Tayo, bakit tayo nilalayasan ng mahal natin sa buhay o ng nagmamahal sa atin? Ano kaya ang Moses na sa atin na kahit mahirap umalis, minamabuti pa nilang mawala, makalaya lang sila mula sa atin. At mapakahalaga i-apply ito sa ating mga pamilya para maiwasan na natin may aalis, may lalaya, sa giwahiwalay. Do it the Jesus way. The way of the Father in heaven. Set people free. Give them space. Give them time so they don't have to escape from you.
This elder brother could have pushed the younger brother to leave home, to be free, and to get a life. Jesusness should be understood and applied in family life with lots of caution, with lots of consideration, with lots of respect and love, lalo kung tayo ay masyadong lumaki sa Mosesness. Nauunawa natin, na-appreciate natin yung pag-ibig ng Ama through Jesus, pero lumaki tayo sa puro ganito, puro ganon. At kung gusto natin talagang naintindihan natin at sumusunod na tayo kay Jesus, dahan-dahan. Do it in a loving way, considerate way, so that it doesn't have to create another tension, another stress, especially with people whose brains are still in the old way. Yung hindi pa sila nakakatawid. So kailangan din natin ng konting konsiderasyon sa isa't isa. Lalo't kung ikaw yung meron ng kaliwanagan, yung iba hindi pa ganun kaliwanag sa kanila, dapat ikaw ngayon yung mas pasensyoso and you give them time. Kasi kung hindi, magiging gulo ang pagsunod kay Jesus. At binigyan niya tayo ng warning tungkol dyan. Not a prophecy, not a wish, but a warning. Dahil sobrang kakaiba ang teaching ni Jesus. From Moses to love, from Jewish to Gentile territory, as we see in the story, sabi niya sa Matthew 10:34-36, "Don't think that I came to bring peace to the earth. I came to bring trouble, not peace. I came to turn sons against their fathers, daughters against their mothers, and daughters-in-law against their mothers-in-law. Your worst enemies will be in your own family." Hindi niya to wish, hindi niya to command, hindi niya to teaching. Ang sinasabi lang niya, sobrang kakaiba ang ipagpaliwanag ko sa inyong uri ng pamumuhay at pag-iisip na hindi ito laging kakampihan, papayagan o tatanggapin ng iba niyong family members, and it could lead to painful divisions. So kayo na nakakaunawa, kayo mas nakakaintindi, mas maging understanding and loving kayo. Dahil hindi ganun kadaling maintindihan itong napaka-revolutionary message na ipinadala ng Ama through Jesus. This painful division, possibly, is not the intention. It could be the effect, the collateral damage, if Jesusness is not done, handled, and effected in and with love. Kaya kahit, Jesusness na tayo. Meron pa ako nadidinig. Mami, Jesusness na tayo ngayon. Hindi na tayo Mosesness. Ibig sabihin, kahit anong oras ka na umuwi, yung ba ang Jesusness? Hindi yun, Kasi hindi na yan labing, nag-aalala ako. Yung, wala na tayo dapat rule ngayon. Kahit 3 beses akong bumagsak sa physics. Jesusness ba yan? Diba? Pagpapabayaan sa pag-aaral. Huwag yung abusin yung ibig sabihin ng Jesusness. Kasi love yun. Loving ka hindi lang sa sarili mo. Loving ka rin sa mga nagmamahal sa iyo. Kaya dapat tinitimplang mabuti. Matthew 7:12, "Treat others as you want them to treat you. This is what the law and the prophets are all about." Para hindi magkagulo-gulo. Para hindi tayo layasan, hindi magrebelde, hindi mawala ang mga mahal natin sa buhay, voluntarily set people free. Huwag niyo na siyang hayaang kumawala ng madugong paraan, kayo na ang mag-release. Suriin natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Tayo ba ay oppressive sa ating loved ones? Oppressive ba tayo? Controlling sa ating family? Sabi nga ng isang cheesy na kasabihan at poster, "If you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was." At isa pang cheesy poster, "Love is like a handful of sand. Squeeze it, and it slips through your fingers. Relax, and it stays." Ganon din daw ang pag-ibig. Huwag mong ipilit, huwag mong kontrolin, hayaan mo siya. Tulad nung ama na ipinakilala ni Jesus, "Tatay, akin na po ang mana ko, wala akong pakialam kung buhay pa kayo." Tapos nung makuha, binenta, nagwalwal sa buhay, pagbalik, may ayakap-yakap pa ang tatay, hagag. Diba? Kiss-kiss. Dahil sabi ganun, ano tayo? I-post ang mga picture sa Facebook. Magpiesta tayo. Dahil bumalik na itong nagwalwal kong anak. Iyon ang Diyos. Sinong Diyos ang kilala nyo? Nakakalaya. Masarap na Diyos. Masarap na pananalig. So mga kapatid, kahit kayo pa yung tinatawag na breadwinner, kahit tinatawag pa kayo yung supplier, do not force people to set themselves free from you, free of you, in stressful and painful ways.
The more power you have, the more love you could dispense. It doesn't mean that the more that you could control people. This is Jesusness applied to family life. Kaya yung aalis at lalayo, tulad nung umalis na bunso, considered dead. Pero yung nagstay na kapatid, tapos reklamo ng reklamo, hindi nag-enjoy, dead then. Kaya sabi ni Jesus, let the dead bury their dead. Pare-pareho lang dead ang mga yan. Kasi wala silang life, walang rest, walang love, walang freedom. Build, strengthen, beautify, color, scent your family with Jesusness. Huwag Mosesness. O pwedeng Mosesness when it agrees with Jesusness. Marami rin naman na aga-agree. Jamesness, Paulness, Peterness, marami rin agree with Jesusness. Pero hindi lahat agree. So yung hindi lahat agree, optional na lang yon, kanila na lang yon. Ang talagang authoritative is the subset of Jesus and all other teachers and teachings. Jesus redefined the family by reframing God, by presenting the true image of God. And that image is kind, loving, accepting.
too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be a cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be a cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love my home I found. As we drift among the stars, endless nights and no more scars. Hand in hand we'll navigate through the stars, it's not too late. Beyond the nebula's embrace, we'll find our own secret space. With every breath a new frontier, side by side we'll conquer fear. In this vast and endless sea, you and I, we're truly free. Cosmic hearts forever bound, in your love my home I found.